Jeremias Kabanata 52, Ang kasaysayan ng pagbagsak ng Jerusalem. Si Zedekias ay 21 taong gulang nang maging hari sa Juda, at 11 taong naghari sa Jerusalem. Ang kanyang inay si Hamutal, anak ni Jeremias ng Libna. Tulad ng masamang ginawa ni Jehoiakim, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagalit si Yahweh sa Jerusalem at sa Juda kaya sila'y itinakwil niya. At si Zedekias ay naghimagsik laban sa hari ng Babilonya. Noong ika-9 na taon ng kanyang paghahari, ika-10 araw ng ika-10 buwan, sumalakay sa Jerusalem ang buong hukbo ni Haring Nebuchadnezzar ng Babilonya. Kinubkob nila iyon, at nagtayo sila ng mga toring bantayan sa palibot. Ang pagkubkob ay tumagal hanggang sa ika-11 taon ng paghahari ni Zedekias. Noong ika-9 na araw ng ika-4 na buwan ng taong iyon, nagkaroon ng matinding taggutom sa lungsod. Walang makain ang mga mamamayan. Nang makita ito ni Haring Zedekias, gumawa sila ng butas sa pader ng lungsod at tumakas ng gabing iyon kasama ang mga sundalo. Dumaan sila sa pintuang bayan sa pagitan ng dalawang pader, malapit sa hardin ng hari. Nakatakas sila patungong Araba, kahit napapaligiran ng mga hukbo ng Babilonya ang buong lungsod. Ngunit hinabol ng hukbo ng Babilonya ang hari, at inabutan si Zedekias sa kapatagan ng Jericho, nagkawatak-watek ang kanyang mga kasama at iniwan siya. Banihag ang hari at dinala sa hari ng Babilonya na nooy nasa Ribla, sa lupain ng Hamat. Doon siya hinatulan. Pinatay ng hari ng Babilonya ang mga anak na lalaki ni Zedekias sa harapan niya. Pinatay rin sa Ribla ang lahat ng pinuno ng Juda. Pagkatapos, dinukit ng hari ang mga mata ni Zedekias, ginapos, dinala sa Babilonya, at ibinilanggo hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Giniba ang templo, noong ika-10 araw ng ika-5 buwan, ng ika-19 na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar sa Babilonya, si Nebuzaradan, kapitan ng mga bantay ng hari, ay nagpunta sa Jerusalem. Sinunog niya ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari, at lahat ng mga bahay doon, pati ang mga tahanan ng mga kilalang tao. Ang pader sa palibot ng Jerusalem ay iginuho ng mga sundalo ng Babilonya sa pangunguna ng kapitan ng mga bantay. Banihag ni Nebuzaradan ang mga taong nalabi sa lungsod, ang mga tumakas patungo sa hari ng Babilonya at ang mga nalabi sa mga manggagawa. Subalit iniwan niya ang ilan sa pinakamahihirap sa lupain upang magtrabaho sa mga ubasan at bukirin. Sinira nilang lahat ang mga haliging tanso sa templo ni Yahweh, pati ang kantungan at ang malaking lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat-dagatang tanso, at dinala nila sa Babilonya ang mga tinunaw na tanso. Kinuha rin nila ang mga palayok, pala, gunting, mangkok, kutsara at lahat ng sisidlang tanso na gamit sa paglilingkod sa templo. Kinuha rin ng kapitan ng mga bantay ang mga kopa, apuyan, mangkok, palayok, kandelero, kutsara at tasangyari sa ginto at pilak. Hindi na makayang timbangin ang tanso ng 2 haligi, ng dagat-dagatang nasa ilalim ng tantungan, at ng 12 hugis bakang tantungan. Ang mga ito'y ipinagawa ni Haring Solomon para sa bahay ni Yahweh. Ang isa sa mga haligi 8 metro ang taas at 5.5 metro ang bilog. Walang laman ang loob nito ngunit 4 na daliri ang kapal ng tanso niyon. Ito'y may kapaitel na tanso rin, 2.5 metro ang taas. May palamuti itong parang lambat at mga prutas na granada sa palibot. Ang lahat ng ito'y yari sa tanso. Ang isa pang haligi, na may mga palamuti ring granada ay kahawig ng unang haligi. May 76 na lahat ang palamuting granada na nakikita, ngunit 100 lahat ang nagawa na makikita sa buong palibot. Banihag ang mga taga-Juda at dinala sa Babilonya. Kinuha ng kapitan ng mga bantay ang punong paring si Serayas, at si Zephanias, ang pangalawang pari, pati ang 3 pinuno sa templo. Kumuha rin siya sa lungsod ng isang pinuno na mamamahala sa mga mandirigma, 7 lalaki sa konseho ng hari na naroon pa sa lungsod, isang kalihim ng kapitan at siyang nagsasanay sa mga tao para sa pakikidigma, at may 60 lalaking naroon pa rin, sila ay dinala ni Nebuzaradan, sa harapan ng hari ng Babilonya sa Ribla, na nasa lupain ng Hamat, sila ay ipinahampas ng hari ng Babilonya saka ipinapatay. Gayon naging bihag at inalis sa sariling lupain ang taga-Juda. Ito ang bilang ng mga taga-Juda na dinalang bihag sa Babilonya ni Nebuchadnezzar,
Noong ika-7 taon ng kanyang paghahari 323 noong ika-18 taon ng kanyang paghahari 832 mula sa Jerusalem noong ika-23 taon ng kanyang paghahari 745 na dinalang bihag ni Nebuzaradan lahat-lahat ay 4,600 katao, noong ika-25 araw ng ika-12 buwan, ng ika-37 taon ng pagkakabihag ni Haring Jehoiakim ng Juda, pumalit na hari sa Babylonia si Evil-Merodach. Naging mabuti ito kay Haring Jehoiakim ng Juda at pinalabas siya sa bilangguan, pinakitaan ng kagandahang loob, at binigyan pa ng katungkulang mas mataas kaysa mga haring kasama niya sa Babylonia, kaya't hinubad na ni J.